Oras alas 7:19 na ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Lakbay Katoliko. Muli po nababalik ito lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. Sa pagkakataong ito, ating lilinawin, pag-uusapan natin itong dapat tayo sumasangguni sa ating mga kaparian at hindi po sa mga pastor, dahil ang ating kaparian ay sila po ang tunay na sugo ng Diyos. Ito yung pag-uusapan natin sa gabing ito. At bago lahat, muli manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming nagtanong sa akin kung bakit daw wala tayong live kung bakit daw minsan hindi na maintindihan nila kung ano ba exact time kung mag-live tayo pag gabi. Minsan alas 7, pero alas 8 talaga, no? Depende yan kasi pag maaga kung umuwi galing barbiran, depende yan kasi para mas maaga-aga rin ang tapos natin, ano. At mataas-taas din yung pag-uusapan natin kasi kapag alas 8, aabot tayo ng alas 9 na hanggang sa mag-alas 10, antukin na yung ibang mga manonood. Oras 21 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, welcome. Magandang gabi po sa inyo sa lahat ng mga kasapi sa punto por punto, kina Brother Jando Alabado, kina Reverend Father Darwin Gitgano. Magandang gabi po sa inyo, Father. At nandiyan sa sa Catholic Faith Defender doon sa Salog Chapter, sila ni Brother Danny Sumalpong, tsaka itong si Brad John Agrabio. Magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating palatuntunan, ang Lakbay Katoliko. Yung title ng program natin, Lakbay Katoliko. Huwag kalimutan na mag-subscribe din sa ating YouTube channel para sa mga ganitong usapin, Lakbay Katoliko TV. At pakipalo na rin sa ating Facebook para updated din kayo sa lahat ng mga live na gagawin natin dito kada gabi at kada umaga. Ang umaga po kasi mayroon tayong Bisayan na version dahil may mga kapatid natin sa pananampalataya na hindi mala nagkakaunawa ng Tagalog. Hindi nakakaintindi ng Tagalog, kaya mayroon tayong Bisaya. At mayroon din tayong mga kapatid sa pananampalataya na hindi nakakaunawa ng Bisaya. Ng Bisaya. Kaya we have mayroon tayong Tagalog, Kaya nga mayroon tayong Tagalog at mayroon din tayong Bisaya. Magandang gabi, Brad. Present. Salamat sa inyo. Si Brother Mompi Sato. Magandang gabi po sa inyo, brother. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na kay Brother Delpin Pano Rabago. Itong si sino ba itong si? Ito. Happy anniversary sa Aparasyon ni Birin Maria sa Fatima, si Brother Rinaldo Soronio Ramos. Yes, exactly. Ngayon yung aparasyon sa October 13 yung kung hindi ako nagkakamali, yung Dancing Sun na na miracle na nangyari na pinanood ng mga libo-libong tao. Clark Paul Pahardo Balaba. Andang gabi po sa inyo, brother. Shout out San Luis, Gingoog City. God bless. Let's spread the truth. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brad John Abilo Enriquez Jr. Magandang gabi po sa inyo, brother. So, ating pag-uusapan ngayon, we have to tackle about this issue regarding about kung sino ba talaga dapat natin sangguniin with regards about pananampalataya sa Diyos. Kasi mahirap na, masakit isipin, mahirap tanggapin na may mga Katoliko na sumasangguni pa rin sa mga pastor ng iba't ibang sekta. Straight to the point.
May mga pastor pa rin na sumasangguni may mga membro pa rin ng simbahang Katolika na sumasangguni pa rin sa mga pastor. Huwag na lang natin pag-usapan yung mga sumasangguni sa sa mga albularyo, ibang usapan na yan. Kasi itatopic din natin yan, yung mga about yung may mga bulang kristal, allowed ba yan? Yung sumasangguni ka sa mga allowed ba yun? Yung sa mga albularyo, di ba? Straight to the point. So, ayan ang ating tatalakayin regarding about sa isyong ito na saan dapat sumasangguni. Kanino ba dapat sumasangguni ang tao? Dahil masakit isipin, hindi naman lahat. Masakit isipin na mayroon pa rin mga tao, mayroon pa rin mga membrong Katoliko. Lalagi nagsasabi, Pastor, bakit ba ang Katoliko nagsasign of the cross? Pastor, bakit ba ang Katoliko maraming mga rebolto? Bakit ang Katoliko may Holy Communion? Tama ba ang mobs? Tama ba ang tawag nito? Yung ginawa ng ating mga kapatid na Katoliko na sila'y sumasangguni sa mga pastor? Kung sa mga Bisayan dyan, alam nila ito, yung pangutana pastor ni Bacalares, sad to say, maraming mga Katoliko sumasangguni kay pastor. Iwasan po nating sumasangguni sa mga pastor dahil in the first place, walang binanggit ang Biblia na sa pastor tayo sumasangguni with regards about Catholic faith. Because in the first place, ang mga pastor, hindi yan sila ang source sa ating Katolikong pananampalataya. Normal na naghahakot sila ng mga membro, ituturuan ka talaga ng mali. Lalasunin ka talaga nun. Para ikaw po ay mapa sa kanila. Ikaw po ay mapa sa kanila. Tony Troy. Sino ba ito? So, kaya na. Kaya nga. Ano sabi ng Biblia? Tingnan natin itong Biblia. Basahin natin ang last prophetic book. Si Propeta Malakay. Ayun sabi dito sa Biblia. Sa Malakias. Basahin natin itong 2:7 ng Biblia. Yan sabi. Magandang balita, Biblia itong hawak ko. Ano sabi? Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kanino at saan itong mga tungkulin na ito? Sa mga pari, hindi sa mga pastor. Tuloy yung basa. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kaloobin sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Baka sabihin ng mga ibang sikta, wala pa namang Katoliko sa panahon ni Propeta Malakias. Bakit nyo ginamit? Protocol yan. In the first place, pare ang sinugo, hindi po pastor. Hindi man inangkin sa Katoliko yan na pangaparing Roman Catholic Church. In the first place, wala pa namang Roman Catholic sa panahon ni Propeta Malakias. Straight to the point. Pero in the point kasi, saan tayo dapat sumasangguni? Sa mga pari po, hindi po sa mga pastor. Bro, bakit walang debate sa Safety versus Bacalares? Panay-panira kasi si Bacalares sa Katoliko. Ang sabi ni Bacalares, doon sa taga punto por punto, magpapalamok pa ako doon. Ayaw niya kasi yung mga pastor daw sa mga Seventh Adventist, hindi daw pwede sa debate. Anong nangyari kay Bacalares? Straight to the point. Pagbago na mo, World War III na, puno ra mo, balak-balak, ampo, malipay ang Ginoo. Sino bang hindi nagsasabi sa hindi nagbabago yung Katoliko? At sino bang nagsasabi sa iyo na World War III na? Wala, alam mo ba kung ano yung World War III? Gera yan ng buong mundo. Hindi pa yan matatawag natin na World War III. Dahil in the first place, hindi naman tayo apektado. Alam nyo kasi yung tinawag na World War I, apektado po lahat ng buong mundo nun. World War II, apektado po lahat ng buong mundo nun. Pag sinabing Israel lang sigalot, at saka yung Palestine, hindi naman tayo kasali.
Kapag umandar na ulit lahat ng mga bansa, nakisawsaw na, pati na rin yung mga China, tsaka na siguro magdeklara ng World War III. Hindi nyo alam kung anong World War III. Banggit yun ang banggit no. Naniniwala nga kayo sa World War III, ano? Ang dapat sa inyo, para hindi matuloy, magdasal lang kayo sa, straight to the point. So, pare, dapat sumasangguni ang mga tao. Wala na, hindi naman tayo tinuruan. Yung bang, ito, basahin natin tong St. Luke 17:14. Ayan. Kanino sinabi ni Kristo to? Saan si Kristo nagutos? Saan niya ito inutos? Ayan, yan. 17:14 ng St. Luke. Sulat po ni San Lucas ito. Ayan. Pinagaling ang 10 kitungin. Itong mga 10 kitungin kasi nagmakaawa kay Kristo. Ayan o. Ano sinabi? Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, 11 tayo, hanggang 14 ito. Nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinasalubong siya na 10 kitungin. Ano ba itong kitungin? Sa Bisayan, sanlahon. Bisaya na. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. 13, ito yung sabi. At sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sa ibang termino, maawa. Sige, anong sinabi ni Kristo? Sa verse 14, anong sinabi ni Kristo? Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Yan nga, kung meron tayong karamdaman sa ating katawan, normal yan. In the first place, mauna tayo sa doktor. Kung sinabi na sa doktor, walang finding, tapos lumaki agad yung tiyan nyo, or meron kayong karamdaman na kahit doktor hindi alam kung anong klaseng karamdaman kasi walang finding, second, punta tayo sa pari. See? Because all priests are healer. Ayan, sinabi ni Kristo sa 10 kitungin, magpatingin kayo sa mga pari. Hindi naman sinabi ni Kristo, magpatingin kayo kay pastor. Magpa-pre-over kayo kung kay pastor. Straight to the point. Walang sinabing gano'n ang Biblia. Dapat alam ng mga ibang sikta to. At saka dapat alam ng mga Katoliko nito. Dapat alam natin mga Katoliko na ito. Dahil in the first place, kahit bagbali-balik ta rin yung Biblia, kapitulo, bersikulo, tuwad-tuwad, sa Bisayan term, bisag tuwad-tuwaro ng Biblia, wala tayong mababasa even a single verses of the Bible na may mga pastor na inutusan. May mga pastor na sinabihan na ang mga tao dapat sa inyo, ang mga tao sumasangguni. Ang hirap po kasi nating mga Katoliko, nililibak pa nga yung pari natin, meron namang mga Katoliko na minsan, hindi ko naman nilahat, may mga Katoliko talaga na mayroong hindi nila gusto ang pari. Kasi siguro, may mga ibang pari na hindi nila nagustuhan. Siguro hindi nila nagustuhan yung moves. Ang nangyari, nandoon na kay pastor, sumasangguni. Meron namang mga ibang Katolikon, imbes na sa Katoliko magtanong, doon kay pastor. Remember, pastor is not the source of the Catholic faith. Siyempre, kung mayroon kang kalituhan sa pananampalatayang Katoliko mo, magtanong ka sa Katoliko. May mga pari naman natin, halimbawa itong si Reverend Father Derwin Gitgano, alam niya ang apologetic, alam niya ang mga sagot patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Pwede tayong magtanong. In the first place, mas advantage pa nga ito dahil exorcist na pari ito. Hindi po basta-bastang pari si Father Darwin lang. Hindi pari term na, hindi pari lang. Kasi alam nyo, wag natin tawagin ang ating mga kaparian na pari lang. Dahil hindi po basta-basta ang vocation, hindi po basta-basta ang papel bilang isang pari. Kaya kung gusto nyo, kung tawagan yung pari,
tanggalin nyo ni terminong lang dahil talagang kinikilabutan ako sa salitang lang. Parang sinabi ba, ano bang kurso mo? Education lang. Nilang nyo lang yung education. Umbagay sa Bisaya, unsa na imong kurso? Maestro ra. Yung term na ra, sa Tagalog lang. Ano? Pare lang. Ano minamaliit niyo yung pare. Minsan nga yung iba, aabot pa ng mga 12 years bago magtapos. 15 years pa nga yung iba. Pagkatapos sasabihin nyo lang, pare lang yan. Ano ngayon kung pare? Ha? Sa Biblia, mayroon bang pastor inutusan? Wala. No, babanggitin natin yan kung ano yung pastor maya-maya. Nagtanong sa atin kung saan sa Biblia pare sinugo ng Diyos. Ayan, sa Malatias 2:7. Di ba, mayroon? Oy, magandang gabi kaya no. God bless si Katamura Alagad Analiza. Lilia Caro Garcia. Magandang gabi po sa inyo. Si Brother Junel Bulala, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood sa ating programa na Lakbay Katoliko. Dalawa po itong programa natin, Lakbay Katoliko. Mayroong Bisaya at saka mayroong Tagalog. Now, ano ang sabi sa Exodo Kapitulo 40, versikulo 15? Yeah. Ito yung banggit sa Biblia. Exodo 40:15. Ito yung ating mababasa sa Biblia. Tignan natin ito. Ang hirap po yung mga Katoliko, hindi ko naman nilalahat. May iba ha. Sa pare na po, imbis sa pare sumasangguni, nandoon na sa pastor. Normal, ito si pastor na naghahakot ng mga membro galing Katoliko. Kung sa kanila pumapanig itong Katoliko, ay ito, alam na alam ko na to. Isang tanong lang ni pastor, wala na ka na kagad. Dapat mag-ingat tayo. Alam nating pipiliin natin, ano? May sabihin, Brad, kaninong pare? Dahil may pare naman yung Aglipayan Church. May pare naman yung may pare naman yung mga Coptic Church, yung mga Orthodox. Ano siyang tunay? Ang tunay po na kaparian na dapat natin sangguniin, at dapat nating tanungin, at dapat nating paniwalaan, Roman Catholic priest. The rest na mga pare na kuno, ay wala na tayo nun. Bawal na yan. May mga pare nga si Popiabo. May straight to the point. Ayan nga. Oras sa 37 minuto na makalipas sa alas 7 ng gabi. Straight to the point. Ito yung banggit sa Biblia. Exodo 40:15. Ayan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Kita nyo? Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pare habang buhay. Yung mga pare, hindi po mapuputol yan. Yung mga pare, hindi po mapuputol. Anong banggit sa Biblia? Malinaw upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Hindi sinabi ng Biblia, bilang mga pastor. Straight to the point. Di ba yung banggit sa Malatias 2:7? Pare sinugo. Pare sinugo. Dapat doon tayo sumasangguni sa mga pare. Kaya nga, kung tignan natin ang Biblia, Deuteronomy 17:12. Ito. 17:12 tayo. Tingnan nyo. Ang sino mang hindi naniniwala sa pare ay siyang pinapatay. Oh no! Ayan totoo yun. Biblia, banggitin natin yung Biblia, 17:12. Ang sabi, papatayin ang sino mang hindi sumusunod sa katuruan ng pare o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambahayan. Papatayin. Anong papatayin? Sinong papatayin? Ang sino mang hindi sumusunod sa katuruan ng pare. Diba? Habang nagmimilay-milay po ako sa salitang ito, sa bersikulong ito,
Ano na lang kaya, Brad, itong mga hindi naniniwala sa Novus Ordo Missae na sinabihang sa demonyo? Hindi po pare nagutos yun. Santo Papa mismo. Ha? So kasali kayo sa papatayin. Question. Anong klaseng patay ito? Yung bang yung bugbugin ka? Oh. Yung babarilin ka? Ito. Tignan natin yung Pahayag 20:14. Ayan sa Pahayag 20:14. Anong klaseng patay yung binanggit ito sa Biblia? 20:14. Ito. 20:14. Ayan. Habang nagmimilay-milay po ako sa talatang yaon, no? Kawawa naman yung mga supporter ng SSPX na sila ay nagsasabi, bawal ang Vatican II, mali ang iyong Santo Papa. Mismo sinabi ng Biblia, papatayin ang sinumang hindi sumusunod sa utos ng pari. Kaya kung ano inutos sa pari sa atin, sa makabubuti sa ating kaluluwa, okay yan. Pero pag kayo mga pari na sumuwail sa simbahang Katolika, huwag niyong paniwalaan. Ganyan lang kasimple yun. Halimbawa, ito si Martin Luther, sumuwail siya. Nagprotesta siya. Dapat ba tayo sumusunod? Pari siya. Mali na po yung ginagawa niya. Ang tignan natin yan in the first place. O ito. 21 sa Pahayag 20:14. Ito ang banggit sa Biblia. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Hindi yung babarilin ka, bubugbugin ka hanggang mamatay, kundi yung pinag-uusapan na papatayin, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Straight to the point. Ha? Doon ka sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, di ba binasa natin Lucas 17:14. Ang sabi doon sa Lucas 17:14 na yung 10 kitungin, sinabihan ni Kristo, magpatingin kayo sa mga pari. Yan, magpatingin kayo sa mga pari. Hindi sinabi ni Kristo, magpatingin kayo kay Pastor Bacalares. Straight to the point. Or kay Pastor Añedes. Kung sino-sino ba yung pastor na yan? Straight to the point. Kaya payo ko sa inyo mga Katoliko, hindi naman lahat. Please naman, huwag kayong sumasangguni kay pastor. Masakit man isipin na may mga Katoliko pa rin lumapit kay pastor. Bukod kay pastor, yan sinabi na you are Catholic but contaminated. Kasali na yung mga pastor na yan, ba't kayo lumapit? Straight to the point. 42 minutos makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Yan pala gamit na mga sulpot na dinaan daw sa dahas para noon pa di ka magkatoliko. Siguro. Kasi iba yung mga banat nila. Sabihan ka lang na ako po'y dating katoliko, Brad. Straight to the point. Lumang pandar nyo na yan. Wala naman niniwala nyon. Kasi kung babasihan natin yung Hebrew 3:1, anong banggit sa Biblia? Ito. Basahin natin tong Hebrew 3:1. Ito 3:1. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagtatawag, kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Ano si Kristo? Pinakapunong pari. Sa magandang balita Bisaya, apostol o pangulong pari. Dapat alam na ng mga Katoliko ito. Si Kristo po ay
punong pari. Normal, kung ikaw yung sundalo, shout out kay Brother Jerry Mike Racal Escobedo, ikaw ikaw po'y general, normal na yung tagasunod mo, yung mga alipuhuris mo, sundalo din. Pero nga lang, mababa yung ranggo. Ganyan din kay Kristo. Si Kristo'y punong pari, normal yung tagasunod niya, yung mga alagad niya, pari din. Di ba yung mga apostol ginawang pari? Si San Pablo pari yun. Roma 15:16. Ano pa banggit? Sa 1 Pedro 2:5-9, ito yung banggit sa Biblia. Basahin natin tong Biblia. 1 Pedro 5:9. Ito. Tignan nyo. Basahin natin to. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang magtitiis ng mga kahirapan. Ito. Sa 1 Peter, hindi mali pala itong natin. Sa 1 Peter chapter 1, ang tawag dito? Chapter 2, verse 5-9. Basahin natin to 5-9. Basahin natin. Itong pahayag sa Biblia. 5, dito na lang tayo sa 9. Tignan natin itong. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Nakita nyo? Pare! Hindi pastor. Dahil kung tignan nyo yung langit, sa pahayag, Revelation chapter 5, verse 10. Anong bilanggit to sa Biblia? Sayin natin to. Pahayag 5:10. Ayan. Yung nakasulat sa Revelation chapter 5, verse 10. Ito ang banggit sa Biblia. Sayin natin. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Pare, walang pastor. Pare po, malinaw. Straight to the point. See? Kaya nga, sinabi doon sa Biblia, igalang natin yung ating mga kaparian. Saan ba yan, Brad? Sa Biblia mababasa, igalang natin ang ating mga kaparian. Si Rak, dito po sa Magandang Balita, Biblia, tinatawag na si Rak sa Bisayan is Eklesiastiko. 7, basahin natin to. 29. Ito yung banggit sa Biblia. Igalang mo ang Panginoon ng buong puso at igalang mo ang kanyang mga pari. Dapat, kayo mga Katoliko, tayong mga Katoliko, galang natin ang ating mga kaparian. Huwag yung tularan natin yung safe Cebu na yung mga tatlong alipores na lalong-lalo na yung isang nakayilo na buhok. Straight to the point. Darwin na lang tinawag. Hindi na siya nagsasabing Father Darwin, Father Abe, Father Pran. Darwin na yung tinawag. Pran na yung tinawag. Biligas na yung tinawag. Ano ba yan? Saan yung paggalan ng mga pare nyo? So wala. Ngayon, dyan sa Biblia, sabi ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 4, verse 15, siya po'y magiging ama, father of the good news. That's why, lahat ng mga kaparian natin, sila yung mga ama, sa tawag natin Magandang Balita, tatawagin natin silang pare. Father, padre, o yung sabing Darwin, o iba na yun, baka demonyo na yan.
Demonyo niya nasa isip nyo. Kasi yung mga pusis kasi ayaw nila tatawagin pare yung mga pare natin. Narinig ko sa exorcist ni Juan, ni Padre Darwin. Sinabi lang, Darwin, ano ba yan? Igalang natin ang ating mga pare. Dapat nga, isali pa natin sila sa ating mga dasal because our priest needs our prayer. Kasi kapag sila po'y natukso ng demonyo, mahirap na. Kung walang pare, walang misa. Kung walang misa ang mangyayari, walang Holy Eucharist na ating makakain. Walang banal na komunyon. Kung walang banal na komunyon, iwan ko kung anong mangyari sa atin. Straight to the point. 50 minutos na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi nga pala sa mga nanonood natin, lahat sa oras na ito. At sa ating mga avid viewers ngayong gabi. Good evening bro, watching from Paranaque City. Brad, sino ba ito si Juan? Patir mo. Basahin natin yung comment mo. Marami pong nagsasabi na sa aking naririnig. Bisaya ito, tatagalogin ko na lang. Walang relihiyon makapagligtas. Totoo ba ito, Katoliko ko, Brad? Pag sinabing walang religion na makapagligtas, tama yun. Doon yan i-apply sa mga siktang sulpot. In the first place, tama naman yun. Hindi makapagligtas yung religion nila dahil tatag po sila ng tao. Tatag po ng hindi Panginoon. Straight to the point. In short, walang kwenta yung relihiyon nila. Yan. Walang kwenta. Anong sinabi sa Biblia? Doon sa yung banggit sa meron akong Biblia dito na basahin natin to Biblia. Yung about sa yung kwan sa 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 9. Itong The Stand Gap Bible yung basahin natin. Kasi meron din ito sa Youth Bible. Magbasa na lang tayo sa Stand Gap. Ayan yung banggit sa 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 9. Ayan. Anong binanggit sa Biblia? Exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It's promised life now and forever. Bakit itong relihiyon makapag-promise siya ng life now and forever? Because Christ is the religion. Christ is the source of life. Now, balikan natin tong issue. Itong pastor, si pastor. With all your respect sa mga pastor, please naman, mangaral kayo. Huwag niyong idama yung Katoliko sa mga pangaral nyo. Okay. Good evening bro. Watching from Liloan, Southern Liti. Si Junior Kalayag. Gandang gabi po sa inyo, Brad. Itong si Sister Tilma Lazarote. Good evening, watching from Biliran, Liti. Si Alexiel Alejado. Good evening, bro. Pa-shout out. Si Arnel Comayas Bermihilio. Magandang gabi. Mula po dito sa Rojas, Palawan. Sige, salamat ka sa Rojas, Palawan. Ngayon, tignan natin itong pastor sa Biblia. Kasi may mga pastor Diba? May mga pastor sa Biblia talaga. Ano ba yung pastor sa Biblia, Brad? Yung ginamit ko, yung paboritong Biblia ng mga Protestante, ang King James Version. Ito yung babanggitin natin. Muna, nakakatawa itong sinabi sa aking followers, nag-visit siya sa akin, Brad. Birong pastor ng Seventh-day Adventist na nangaral. Sabi ko, ay bayaan mo yan. Dahil karapatan naman nilang magsalita, mangaral sila ng doktrina nila, sa kanila yun. Wala natin makialam nun. Iba kasi Brad, walang taong nanonood. Oh, no. Pagkatapos may aso pagalagala sa harap nila.
Normal yun. Tignan mo yung Biblia. Isaiah chapter 56 verse 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanila'y pakinabang. Nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Hindi nakakaunawa. Di ba naalala nyo yung testimonya di umano ni Robert Goyo? Ha? Na dati daw siyang Catholic Fitipender na naging pastor. Oh, no! Anyari niya, imbes na sa tunay na lumabas pat nagpastor, hindi nakakaunawa. Dahil in the first place, kung nakakaunawa siya, alam niya yung faith of the pillar of faith sa Katoliko, yung magisterium, holy scripture, at saka yung holy tradition. Hindi niya alam. So, paano ito? Taytay Rizal. What's saying from Taytay Rizal? Pero Kabadbaran City at Liloan, Southern Leyte, Panangalingan, si Brother Rafael Store. Kita nyo? Aso na walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Kahit pag-aampasin nyo pa ng Biblia, ayaw yung maniwala. Di nga naunawaan, isang bersikulo lang. Straight to the point. Ha? Di nga naunawaan, isang bersikulo lang. So ano ngayon? O ito, magbasa tayo ulit. Meron akong Bibliang King James Version, 21st century. Basahin ko ito. Ayan. Ang tawag dito, Jeremias 10:23. Ano ang binanggit sa Jeremias 10:23? Tignan natin ito. Itong, di ba, Pastor, 10:23. Oy, si Mama, si Ma'am Butik, baka gustong pumasok ito si Ma'am Butik. Ito, 10:21 nga pala. Pa-shout out bro, Princess from Davao City. Si Brother Rolando Itim. Itim ba ito? Sino ba naman itong comment? Ito, Alipores pa rin ni Aglipay. Luma na yan si Banyo, wala na yung pagbabago. Kanyan, piki yan, tatag ni Aglipay yan. Pinyapan sa Diyos, kaya ang pastor, kaabag sa, ito, basahin natin. For the pastors are become brutish. Ano po itong brutish? Ito po ay stupido. Stupid. And have not sought the Lord. Ano ba itong sought? Sought. Past tense of the word seek. Naghahanap. Nag-search. Seek. Nangalkal. Therefore, they shall not prosper and all their flock shall be scattered. Ano ang sinabi sa Biblia? Sa Tagalog translation, Jeremias 10:21. Ito, tignan natin tong Biblia. 10:21. Sayin natin. Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan. Tampalasan. At hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya hindi sila nagsisiginhawa. At lahat ng nilang kawan ay nangalat. Tampalasan po yung mga pastor. Meron ako isang salin sa Biblia. Itong ang bagong Biblia, protestante pa rin. Jeremias 10:21. Ito yung banggit sa Biblia. Sapagkat ang mga pastor ay naging hangal at hindi sumasangguni sa Panginoon, kahit hindi sila umuunlad at lahat ng kanilang kawan ay nakakalat. Sino ba yung nangalat ngayon? May isa nga pumasok pa sa bus, may dalang Biblia. Katoliko? Di ba sila? Brad, hindi umuunlad. Bakit nasabing hindi umuunlad? Yung mga pastor nga, malaking bahay. Mayroon pang ang tawag dito, may mga pajero, may diservice na pala yung pastor. Umuunlad sila, Brad. In terms of money, umuunlad sila. Pero in terms of faith,
Ganon. Walang umuunlad po sa kanila. Take note, Biblia po binasa natin. Oh, see? Ano yung banggit sa ano? Sa Bibliang King James pa rin. Basahin natin tong Zacarias 11:15. Basahin natin to. Yung binanggit sa Biblia. Zacarias 11:15. Ito ang banggit. Galit pala ang Diyos sa mga pastor. Hindi natuwa. Ayan o. Sa Zacarias 10:3, ang aking galit ay nagalab laban sa mga pastor. Na, ano to? So, Jesse, kung gusto mo pumasok, mag-request ka. Pag-uusapan natin pastor mo. Ito, Zacarias 11:15. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Kawawa naman pala itong pastor. Mangmang pala itong mga pastor na ito. 17, mayroong binanggit sa aba. Walang kabuluhang pastor na nagpakabaya ng kawan. Kawawa naman. Mangmang pala itong pastor sinabi sa Biblia. Hindi po ko may sabi Biblia po may sabi. I'm just only reading what the Bible have written. Anong sinabi sa Biblia sa Jeremias 21:23? Pinapatay ang mga pastor. Pinapatay ang mga pastor. Ito. Basahin natin tong sabi ni Kristo sa Saint Matthew, sulat po ni Kristo, sulat ni San Matthew, may banggit pala si Kristo dito. Ayan. Yung patungkol sa sa mga pastor. Galit pala si Kristo sa mga pastor. Sinabi ni Kristo nga sa gabing ito, ang aking galit laban sa mga pastor. Kaya wawa ka naman, Botlig. Kasi panay tiwala ka kaya Kaya Pastor Bacalaris, tignan mo tuloy, sinabihan ka na sa Biblia na ang mga pastor ay mga mangmang, ang mga pastor ay mga hangal. Papasokin natin ito si tawag nito si Botlig. Baka mayroon ng concern ito si Botlig. Papapasokin ko ito. Baka gusto magtanong ito. Nagtakol tayo dito regards about pastor. Siya, relihiyon yung pinag-uusapan niya. Ibang ako din ada guest, siguro inano to ni Kwan, ni tawag nito ni GC Botlig. Botlig, kung gusto mong pumasok, pasok ka. Magbasa muna tayo ng komento. Brad, asa nauna ang buhat o ang ano ba to? Tagalogin mo yan para maintindihan ng mga Pagtanong ka lang base sa topic natin, wag kang magtanong do sa hindi tama natin topic. Kasi kanyan, ayaw nating mahaluhan ng ibang issue itong topic natin. Ay, hindi mo ba kaya itong Kwan? Pagsabi ka lang kung ikaw po ibang Kwan, ibang wala na sila kasabot. Hindi nila naintindihan. 8-8. Kasi pag sinabi natin read the history book and say, dapat maniniwala na tayo nun. Ito. Magbasa tayo ng komento. Tama bro, ang mga pastor mangmang. Ang mga pastor aso ayon sa Bible. Si Bibi Ofangya Cueva. Nakakalungkot isipin. Yung sinabi ko, hindi naman lahat. May mga Katoliko na sumasangguni pa rin sa mga pastor. Wala kahit sakramento. Walang mababasang talata sa Biblia na ang mga pastor ay pwedeng mag-perform ng sacrament of matrimony,
sacrament of baptism. Wala yun. Walang pastor na inutosan sa Biblia. Ha? Dapat alam nyo kasi, mayroon namang mga Katoliko na, halimbawa, gustong-gusto nila si pastor kasi siguro kamag-anak nila nagiging pastor. Minsan pa nga, iniwan na lang yung pagkakatoliko, sumama na lang doon sa kanilang kamag-anak na pastor. Ayan yung mahirap. Dahil mayroon tayong sinasabi sa ating opisyal na doktrina, outside the church there is no salvation. Pag-uusapan natin yung outside the church there is no salvation sa Tagalog section na, kasi pinag-uusapan na natin yan sa nakaraan na nating episode live sa Bisaya. Kaya nga hindi ko na lang uulitin pag Bisaya, kasi sa Tagalog uulitin natin yan dahil may mga kapatid tayo sa pananampalatayang Katoliko na hindi nila alam ang ating salitang Bisaya. Kaya nga in the first place meron akong Tagalog translation. Bro, sa comment sa born again, ano ba yung kwan? Bro, biblical ba yung 7 sacrament? Yes, pag-uusapan natin yung 7 sacrament sa susunod. Ito, bigyan muna natin pansin itong outside the church there is no salvation. Now, hindi ko naman sinasabing lahat ng mga Katoliko, pero payo ko lang sa inyo, kung mayroon man kayong kalituhan at hindi naunawaan sa pananampalatayang Katoliko at hindi kayo satisfied sa mga sagot ng katikista natin, sa mga sagot ng ibang mga kapananampalataya natin, yung kapwa Katoliko, kasi hindi naman lahat ng Katoliko alam. So doon tayo sa mas may alam pa din, mga expert. Halimbawa, yung mga expert na mga Catholic faith defender. Doon tayo magtanong sa mga Catholic faith defender. So dapat alam yan na yung mga Katoliko, natin mga Katoliko, at wag na lang doon kay pastor, kasi in the first place, sinabi ko na, pastor is not the source of the Catholic faith. Ang mga gustong maging pastor, hawak-hawak lang ng Bible, konting verse, self-interpretation, na pastor na kaagad. Na pastor na daw kaagad. Ibang klase rin banat nila. No? Kaya immerse as ano ba yung pag-pronounce ng apelyido mo? No. Kaya nga, di ba? Yung iba, basa lang ng basa ng Biblia, 3 talata, nag-self-interpretation, pastor na. Pastor na. Ganyan lang kadali. Pastor sila Brad na hindi tama. Yung totoong pastor, yung mga kaparian po natin. Kaya nga, mostly, alam nyo ba bakit nasabi ni San Pablo? Sulat niya doon sa Episo 4:11. Ano bang ibig sabihin nun? Basahin natin yung Episo 4:11. Sa King James Version na lang, ito. Hindi lang ang Seventh Adventist ang gumamit nito. Hindi lang mga born again, Alliance, Methodist, Baptist, hindi lang sila ang gumagamit. Ang gumagamit po nito ay yung mga ibang maraming gumamit. Pero lilinawin natin ito. Yung sa Philippians chapter sa Episo chapter 4 verse 11. Lilinawin natin to Ito ang banggit po ito ni si San Pablo mismo yung sumulat. Ephesians chapter 4 verse 11. Ito. At pinagkalooban niya ang mga iba'y nagiging mga apostol, ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor, at ang mga guro. Brad, may pastor naman. Tignan ninyo. Hindi po pastor na ibang sekta. Mga pari po ito dahil yung mga kaparian natin ay silang tunay na pastor. Silang tunay na shepherd talaga. Kasi ang salitang pastor, Spanish term po yan. Sa English, shepherd. Sa Tagalog, pastor. Sa Bisaya naman, sa mga Cebuano, magbalantay. Now,
In the first place, yung Episo 4:11, si San Pablo ang autor. Ano si San Pablo? Roma 15:16. Pari po siya. So yung binanggit ni San Pablo ang pastor, cora paroko, con pares priest. Pag pares priest, kaya nga meron tayong PPC, Paris Pastoral Council. Yan ang sinabi. O, pare lang talaga. Si Rafael Estor. Sino ba ito? Si GC Butlig. Uy, pasok ka. Kudin adagis pa rin ito si Butlig. Mag-request ka ulit, Butlig. Ano ka ba? Kudin adagis ka. 10 minutos matapos makalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Straight to the point. Butlig. Ulit ka. Mag-request ka ulit. Nawawala ko din adagis itong si Butlig. Baka gusto magtanong ito. Magandang gabi bro. Ayaw din si Brother Jim Liram Losarito. Magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po kayo sa inyong kalagayan? Straight to the point. Nakabili ako ng novena ni San Antonio de Padua doon sa Shari sa Divine Mercy Shrine. Ito yung madalas gamitin ng mga Seventh Adventist dahil nakasulat po dito ay sinamba nyo pala yung imahe ni San Antonio de Padua. Ayan nakasulat sa pahina 5. Hindi na unawaan. Shout out, pasukin mo ko bro Jen na sulpot. Sulpot ka pala. Oh no! Buti namin mo. Mag-request ka ulit. Wala man lang ano. Paano kita mapapasok? Mag-request ka ulit. Ako naman ito si Butlig, ano? Butlig! Mag-request ka ulit, Lig. Kaya para, makapasok ka. Para, makapasok ka, are. Paano naman kita papapasokin din wala ka namang ano. Sige. Doon ka mag-view sa ano? Sa iyong Facebook. Wag sa ano. Wag sa yung light na may puti. Good evening, bro. Sama na. Si Jillion Bersid. Naglanog-lanog. Lakas ka dito all the way here in Qatar. Meron ka sa Qatar. Taga-Qatar. Magandang gabi po sa inyo. Bro, wala ka bang kasi parati kang nag-live. Libre tayo ngayon, ano? Libre tayo. Nagiging tambay. Kasi kapag maganap ako ng trabaho, cut off lahat ng live ko. Binigyan ko ang prioritize yung Panginoon at kayo. Dahil pag ako'y magtatrabaho na, halimbawa, yung plano ko, papasok sana ng security. Pag security ka, lahat ng araw, mag-duty ka. Walang simba. Lahat ng araw na. Depende sa sa agency. So, kung off mo ay Merkulis ka na lang bakante. So, paano yan? Merkulis lang tayo mag-live kasi kapag may trabaho na ako, mahirapan ako mag-live. So, dito na lang tayo sa Kaya binigyan ko na lang ng prioritize yung yung mga, kahit wala tayong okay lang. Importante na kapag-serbisyo tayo sa inyo. Kasi ayaw kong, yan nga yung sinabi ko sa inyo, hindi ko kaya tingnan yung mga Katoliko na inaway na lang basta-basta. Maya, simbahang Roman Catholic Good News sa Qatar. Kaso medyo layo lang dito sa house. Okay lang yan, at least meron talaga, good news yan. Nagiging Katoliko tayo. Laganap sa buong mundo. Kahit sa Muslim country, meron tayo. Good evening bro, from New Coriola, Davao del Norte, si Papa Dodong Gregorio. Nagtanong sa akin, meron akong trabaho sa LGU dati. Diba, limited yung oras natin sa live. Kasi duty umaga, walang day off, kahit Sabado at Linggo, duty pa rin. Ngayon, ang nangyari, for almost 5 years, nali-off. So,
ito, mataas na yung oras natin sa pagla-live. Unlike before na limited lang. Kasi bukas may duty pa. Di ba? Hindi gaya ngayon, kahit magdamagan tayo, pwede lang. Kung mataas yung pag-uusapan natin, okay lang. So, imbis na maghanap ako ng trabaho, nagtambay na muna ako dahil para magkapokus ako sa live ko. Kahit wala tayong okay lang. Importante na kapag serbisyo tayo sa wag ka na mag-work. Hindi na monetize ako pero wala pa naman ako natanggap galing sa Facebook. Kung may matanggap man ako, okay. Kung wala, ayos na, okay lang yan. Bro, saang lugar po sa inyo? Zamboanga del Norte po. Bilong po kami sa Diocese of Dipolog. Kaya si Bishop Bear Caimari yung obispo namin dito. Yung pares presko dito sa aming parokya talaga si Father Atilano Tabaransa. Si Monsignor Atilano Tabaransa. Yung mga assistant yung kaklase ko dati sa seminaryo si Father Alberto Montemayor, tsaka yung isa taga dito sa amin na pare yan si Father Bibot Buktuan. Everyday na ako makaabang sa live mo, bro. Kulang na araw ko pag di ako maka-views ng live kasi gusto ko rin makisawsaw dito sa comment section. Makisawsaw ka sa comment section, babanatan mo na lang yung mga referensya biblika. Sino ba ito si referensya biblika? Good evening. Makisawsaw ka sa comment section, doon ka sa mga mag-comment ka doon sa mga basher ko. Nakakainis talaga yung mga basher ko dyan, mag-comment ka lang doon. Minsan may nami-personal pa. Ikaw na bahala noon kasi minsan kasi ayaw ko na lang pumatol doon sa mga butik. Ako yung bumanat kay butik. Si butik hindi man yung baka gustong pumasok si butik kasi bagay na bagay itong topic to kay butik. Pastor ba sinugo? Pare, bakit kaya si butik? Ito naniniwala kay pastor. In the first place, kayo mga Katoliko, payo ko lang sa inyo. Huwag kayong tatawag na pastor. Instead, tawag na lang kayo ng brad. Tawag na lang kayo ng sir. Kay pastora naman, sa mga pastora, huwag kayong tawag na pastora. Dahil in the first place, hindi naman nila tayo tupa. At hindi rin sila mga pastor natin. So bakit tayo tumawag sa kanila pastor? Magandang gabi. Ano ba yan? Bakit tupa nila ba tayo? In the first place, hindi sila pastor natin and we are not their sheep. Hindi nila tayo mga karnero. Hindi nila tayo mga tupa. Luke chapter 69 ang ginawa ng mga pastor. Yan? Sapagkat sapat na sweldo mo sa FB o hindi, wala ko natanggap kasi yung parigap sa tagyon po og tatang anong tatang? Kailan ba kami mga Katoliko nagtatang? Halimbawa ito si Father Darwin, wala akong ma-example, ito na lang si Father Darwin. Hindi naman namin tatawagin tatang Darwin. Kaya yung pastor niya tatawagin ko tatang. Dahil in the first place, tatang na yung tawag ko sa kanila. Bagay naman kasi. Oh no! Straight to the point. Bagay naman kasi tatang. Sa mga kaparian po namin, wala pong tatang. Dahil in the first place, yung sinulat po ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 4, si Ayas Vlog, magandang gabi po. Chapter 4 verse 15, kung hindi ko nagkakamali, they are our father of the good news. Sugot ka, tawagon pod namo ang inyong pari og tatang. Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit magtatang ka ng mga kaparian. Sige. Anong dahilan mo? Kasi sa Biblia po kasi, binanggit na ni San Pablo. We're going to read the Bible. Tingnan natin to Biblia. English translation. 1 Corinthians chapter 4 verse 14. Sayin natin to. Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit mo tatawagin tatang. Tingnan natin to Saang bersikulo sa Biblia na magtatang ka? Sige. Kasi yung mga pastor, hindi yan sila wala mangmanga. Dapat sa kanila tatang na yan.
Tata na yung mga pastor nyo. Ito, sign natin to. Sa, 1 Corinthians ba yun? Maghanap tayo ng, yung banggit niya, no? Yung banggit ni San Pablo. Uy, blackout. Blackout. Mawala na ba ni wifi dayon? Dugay ka balik. Maputo lang live. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Ito yung banggit ni San Pablo. For even if you have 10,000 guardians in our Christian life, you have only one Father. For in your life in union with Christ Jesus, I have become your father by bringing the good news to you. Diba? Ang sabi po ni San Pablo, I am your father. Malinaw ha? I am your father by bringing the good news to you. Si San Pablo, Roma 15:16, pare. So therefore, tatawagin natin siyang Father Paul. Kung baga, pwede rin. Apostol siya, di ba? Pare, so Father Paul. Pwede naman, Saint Paul. Kasi santo na yon. Santo or Saint Father Pio o Saint Father Paul. Pwede yan. Kasi sila yung mga Father of Good News. Father of Gospel, yung mga Ebanghelyo. Good News, Ebanghelyo, yun nga. Ano ngayon? Yung mga, bigyan mo ko ng rason, bakit ka magtatang sa pare? Saan sa Biblia yun? Pastor, dapat tayo magtatang. Bagay naman, kaysa tatawaging mangmang. Oh, no! Bagay na yan, kaysa tatawaging mangmang. Tatawaging hangal. Lakbay! Iba na yung background natin. Diba? Bagay na yan, kaysa tatawaging hangal. Jeremias 10:21, sapagkat ang mga pastor na naging hangal, bagay na yan. Straight to the point. Sige, bigyan mo ako ng talata sa Biblia na bakit mo tatawagin tatang itong mga pare. Kaming Katoliko, kahit nga kami makasalanan, we have a big respect to our priest. That's why, kahit aawayin pa rin kami at aawayin ng aming mga kaparian, we have to follow our priest. Huwag na sa amin, naawayan kami. Basta importante, pinagdasal lang namin yung mga pare. Mga pare sa RCC, hindi kay Melchizedek. Itong mga pare sa Roman Catholic priest, ito po ang kanilang punong pare sa aming mga kaparian, si Kristo. Kayo, meron bang binanggit sa Biblia na si Kristo ay punong pastor? Straight to the point. Sa Biblia yan. Diba si Kristo ay doon kay Melchizedek? That's why. Sige, papapasukin daw itong si Butlig. Wawa naman, nagbakawa. Butlig, since malayo yung cellphone ko, ito na lang. Urong tayo konti. Sige, Butlig pasok ka. Mahaba pa namang oras natin. Ay, sige. Sige, Butlig. Daw be, magtagalog ka. Mabuti nga, tinawag yung pastor sa mga kaparian natin. In the first place, hindi sana pwede. Dahil nire-respeto na lang kayo. Okay, magandang gabi po sa inyo, sir. May tanong lang ako. Sige, may sagutin ako, sir. Sandali lang, sir. May sagutin ako, sir. Parang nagtatrabaho ka, sir, di ba? Overtime? Okay lang sa amin. Wala namang sandali lang. Nagtatrabaho ka. Bukas may trabaho ka rin ba? Oo. Paano yan, sir? Araw ng pamamahinga na Sabadista, sir, nagtatrabaho ka. Straight to the point. Hindi naman ako ng trabaho. Dito lang ako. Naka-duty ka, sir. Naka-duty ka, di ba? Pag alas 6 ng hapon, sa mga Seventh Adventist, pahinga na yan dahil araw ng Sabat na yan sa inyo. Bukas, Sabado. Bakit sinabi mo bukas may duty ka?
Araw ng pamamahinga sa inyo, ba't hindi ka, ano? Hindi naman ako nagtrabaho, nag-carpenter, dito lang at. Dito lang naman ako eh. Hindi nagtrabaho, Kaya pero ako lang naka-duty. Sir, nakakatawa ka talaga, sir. Bro, Sige, anong tanong mo? bro. Mm. Kahit di ka magtrabaho, magsuot pa rin uniforme, pag magala. Pero naka-duty ka rin, naka-duty ka, naka-time in ka. Naka-time in ka. Wala. Nagsuot ka ng uniform, tapos hindi ka naka-time in. Ano yan? Pag hindi man po rin, may violation man kapag kuan, kahit hindi ka nakayote, kapag hindi ka nakakuan, hindi ka nagsuot ang Sir, may violation Sir, pa rin. nakakatawa namang isipin, sir. Nakakatawang isipin na meron kang isang, ano ba yung tawag, helmet, tsaka may vest ka, tsaka naka-uniforme ka, hindi ka naka-time in at hindi ka naka-duty. Ano ba yan? Ito, sir, patakaran dito na nila dito. Hindi po rin makasibilyan, kahit may duty. Patakaran o may duty ka talaga. Kasi bro, dati yung pumasok ka sa live ko, nagmamasa ka ng simento araw ng Sabado. Sinabi mo may duty ka. Ano to? Dati pa yun, ako, medyo magbago na ako. Dati pa yun, Nagbago na daw. ako sa kuwan. Sige, nagbago na daw. Tinutodo niyang kanyang pagsinungaling. Wow. Magbago na ako. Sige, anong tanong mo? Ang ano ba sa'yo? Sa reliyon, makaligtas ba ang reliyon o ang tamang reliyon iligtas ng Diyos? Natural, makaligtas sa atin yung relihiyon. Religion can save us. Pag sinabi mong religion cannot save us, normal yan, inyo yan. Huwag nyo kaming idamay. Dahil in the first place, speaking naman kayo. Pero bro, yung issue po natin dito, it's all about, sandali lang bro. Huwag mo na lang natin, sandali lang, bro. Huwag na lang natin pag-usapan yan, sir. Dahil meron kaming debating mangyayari, magaganap bukas ng gabi. Alam nyo, bukas ng gabi may debate kami magaganap do kay Balasabas. At yan yung issue namin, religion can save. Patutunayan ng 70 Adventist General Conference na ang relihiyon ay hindi makapagliligtas, si Kristo lamang. Makaligtas So o ngayon, tamang yung reliyon issue na iligtas? Makaligtas ang reliyon o ang reliyon na tama ay iligtas ng Diyos? Hindi, ito, Bisaya po kasi bro. Bisaya yung topic niya. Ganito yung topic niya sa Bisaya bro. Pamatud-an niya ang relihiyon dili makaluwas kay si Kristo ray manluluwas. Yan, alam mo? Para mo ang reliyon makaluwas. Para sa akin at para din sa General Conference na pumasok sa live ko, itong si Bacor, sinabi niya, totoo, ang relihiyon makapagligtas. Ako po, 70 Adventist nagsasabi. Kaya nga tinanong ko siya, ano ba yung mensahe mo sa mga Sabadista nagsasabing hindi makapagligtas yung relihiyon? Sabi niya, ay, wag na lang silang mangaral kung ano. Iba yung sinabi, nalimutan ko yung sinabi niya. I-review mo nga yung yung live doon sa kay Balasabas. I-review mo yun. Doon sa meron ko pumasok ako konti nun. Sige, magtanong ka lang na yung topic natin dito, dapat sa pare tayo sumasangguni, hindi sa mga pastor. Kaya lang yung relihiyong hindi makapagligtas dahil hindi naman issue yan dito. Sige. Ngayon, si Kristo ayon sa Biblia ay huling pare. Bakit mayroon pang Hindi. huling Pare, hindi huling pastor. Bro, huling pare, hindi huling pastor. Di, kaya ang pastor pinagkaloob sa iglesia yan. Anong pinagkaloob? Saan mababasa sa Biblia na ang mga pastor pinagkaloob sa iglesia? Yan sa iglesia pinagkaloob, mga gasa. Bro, ang pinagkaloob sa iglesia bro, obispo, hindi pastor. Basahin ko ito Biblia ang Protestante. Babasa ko. Huwag kang sapaw. Basahin ko itong Biblia ang Protestante. Acts chapter 20, gawa 20-28. Basahin natin to. Kuntina natin kung mayroon bang pastor na pinagkaloob. Ayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan. King James hindi po Katoliko version dito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na kinaginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia na Panginoon na bilhin niya sa kanyang sariling dugo. Obispo, hindi po pastor. Wala ko totoo, obispo. Yun. May obispo ba kayo? May obispo ba kayo?
Straight Mayroon dyan. to the point. O sinong obispo sa inyo? Obispo. Na sinong obispo sa inyo na mga ngalaga ng simbahan? Hindi na obispo sa ngayon. Pastor na. Bakit sabihin mo na naman, sabi ni ID Cubel, isang membro ng Seventh Adventist, wala na kaming pare, pastor na dahil high-tech na po kami. Alam mo yung obispo na ba sa Brad? Woo! Ha? Alam mo yung obispo na nabasa sa Brad? May asawa yan. O di, ang inyong obispo ninyo ngayon, uritaho o binata. Pero may anak. Anong Sa binata? Biblia ang obispo. Hindi naman, Brad, hindi natin issue dito kung ano yung mga obispo, binata ba, may anak ba, wala. Yung obispo natin dito, yung pinag-uusapan ko, sino talagang tunay na sugo, pastor ba o mga pare. Hindi ibig sabihin kung porkit may anak sila, porkit may asawa, wala na sa issue yun. That's another version of story. Diba? Kasi kapag tingnan pa natin yung Biblia, bro, kung yan lang pag-uusapan natin, abay mabubukasan tayo. Lalayo tayo sa issue. Sige. Pinagtibay ko To lang the point. Sige, yun na lang. Kaya naglulupat na. Naglulubat ka o surrender ka na. Bro, nakakatawa naman yung banat mo, bro, kasi araw ng pamamahinga, nagjo-duty ka. Kagala-gala ka pa doon sa gilid, oh, parang madilim. Dapat sana, doon ka na lang, kasi sa tanda mong yan, bro, doon ka na lang magmukmuk sa kwarto mo. Masafety ka pa doon. Ngayon, gabi na, oh, pagala-gala ka pa, ano ginagawa mo dyan? Nag-overtime ka? Walang kurente doon, bro. Mainit. Gala ka. Mainit, maliwalas, walang kuryente. Bro, kakatawa naman siguro. Bro, ano ka ba, bro? Saan ka ba, bro? Abroad o ano? Nawawala tuloy itong si Butlig. Straight to the point. Pumasok si Butlig, nagkakatawa yung banat niya. Kasi alam nyo, may nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga ng mga Sabadista. Diba, sinabi sa Biblia, patayin ang sino mang nagtatrabaho sa araw ng pahinga. Yung mga, ilan na kayang napatay nito mga Sabadista? Oh no! Kawawa naman itong si magaling talaga magpalusot. Oh no! Magaling talaga magpalusot ito si Butlig. Butlig naman, oo. Leg, klaro naman nagtatrabaho siya. Mayroon bang hindi nagtatrabaho? Naka-helmet. Yung bang protector na helmet siguro yon, yung pang-construction. Tsaka nakasuot pa nga ng vest, yung reflector. Naka-uniform pa ng jacket siguro yon. Straight to the point. At sasabihin hindi siya nagjo-duty. Oh no! Nako naman, oh. Katawa-tawa talaga itong si Butlig, Pero hindi na lang natin pag-uusapan ito si Butlig. Oras sa 33 minutos na makalipas sa alas 8 ng gabi. Straight to the point. Ay, nako. Huwag yung i-promote yung mo, yung Independent Church kong Pilipinista. Aglipayan for short. Dahil in the first place, tatag lang po kayo ni Gregorio Aglipay. Huwag mo i-promote yung simbahan mo. Mabuti pa nga yung internet mo doon. Nagsalita ng gusto. Nagsalita ng tama. Paano? Sarado kasi sa utak mo. At sabi pa sa Google na na-search mo, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Kayo founded ni ni Gregorio Aglipay at saka si Isabelo de los Reyes. Paano yan? Paano yan? Okay, si Brother Noel Tubak, magandang gabi po sa inyo, Brad. Philippine Independent, wag na lang. Kasi wala naman yung kwenta yung history mo. Kung pumasok ka sa live ko, kahit isang papel, kahit pamalot man lang ng pambalot ng daing, wala ka. Pambalot ng tuyo, wala ka. Kahit nasa pambalot ng tuyo man lamang, sinabi mo dito, tama kami.
Magandang gabi bro. God bless watching from Sevilla, Bohol. Oy, taga Bohol ha. Magandang gabi po sa inyo dyan. So yan, si Bootleg. Nagjo-duty pala. Akala ko ba araw ng pamamahinga nila? Straight to the point. O yung mga sabadista dyan ha. Pag si Bootleg. Oh. Tuturuan nyo ito si Bootleg dahil alam na. Kawawa naman pala itong kuan. Magandang gabi po, Brad. Magandang gabi po sa inyo. At sa mga lahat na mga nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po sa naabot ng ating palatuntunan ang Lakbay Katoliko. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat. Straight to the point. Ang oras po natin ay 35 minutos na makalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Shout out watching from Valenzuela, si Brother George Layaan. SDA bro, sinungaling sinungaling pala siguro ito. Sino ba ito sir? Magandang gabi din po si Kwan. Tinati itong mga nag-comment. Oy, nabuking ang mga bot-boton, sabi ni Brother Cirilo Castro. Yan na ngayon sinabi ko sa inyo bro. Adlong igbapaulay, Sabado karon nagtrabaho. Ayun nga, nakakatawa ito si Bootleg, naka-helmet, no? Protector. Helmet protector ba yan tawag na? Nalimutan ko. PPE po yan. Ayan yung sa mining area. Yung costume yun sa mining area, sinuot ni GC Bootleg. PPE po tawag nun. Personal Protective Equipment. May helmet ka. Pagkatapos, mayroong kang vest o reflector. May jacket. Nagjo-duty ka talaga. Yeah, kasi pangit naman na wala kang duty, nagsusuot ka pa ng vest, nag-helmet ka, pag-alagala ka lang doon sa gilid. O baka siguro ay naaliwasan ka sa loob ng kwarto mo, siyempre lumabas ka kasi maaliwalas. Tama yung sinabi niya, walang aircon. Imposible yun, nakabis ka pa rin. Bro, doon ka na lang sa simbahan magtrabaho. Sa simbahan po kasi, isa po akong membro ng Bible Apostolate at isang lektor sa aming kapilya. At bukod doon, nagiging kasapi din ako sa yung lecturer ba yun sa Synodarity. At saka nag-undergo training ako sa lecturer, tapos rin. Meron ako mga certificate noon sa pagiging kuan pag magtrabaho ako, iwan ko na lang pagka-lektor ko. Paano kasi pag mag-duty ako sa linggo, alangan naman kasi yung mag-absent ako, patay, tanggal ako sa trabaho. Kada linggo umabsent ako. Kasi yung schedule namin sa ating kuan, sa katilingbanong pag-ampo dito, yung minister ang mag-preside. Alas 7 yan hanggang alas 8. Matapos alas 8:20, depende. So, ayan, ng mga alas 8, duty na yan. Dapat kailangan alas 6:30, nag-in ka na. Walang mangyayaring simba. So, iwan ko na lang. Nag-decide ako na iwan ko na lang itong serbisyong simbahan. At maghanap ako ng trabaho. Eksakto naman. Kasi mayroon ng nagsabi sa akin na, sige, bigyan mo ko ng pera, ako na bahala sa'yo. Papapasokin kita sa agency ko. Kasi security talaga yung naisip ko. Nangyari, imbes na mag-apply ko ng trabaho, naawa naman ako sa inyo. Paano naman kasi kayo, hinahabol-habol ng mga ibang sikta. So, dinidipinsaan ko na lang, nagla-live na lang ako. Araw, umaga, at saka gabi. Minsan nga, mag-strike ako mag-live pag alauna, alas 2, alas 3. Pero igsa ko talaga, umaga at saka gabi. Ayan. Pag may tulong din sa iba. Pag
pag umaga hanggang sa magsawa tayo. Dati kasi wala akong masyadong time magla-live kasi focus ka sa trabaho. Kailangan naman kasi gumising ka pa ng dati gumising talaga ako ng alas 4 ng umaga. Magsimula na ako mag-live kasi detail lang yung gamit ko doon sa cottage namin. Hanggang alas 5 lang, pag alas 5 wala na masyadong signal, mahina na. So putol, cut off yung live. Ngayon, naka-wifi na tayo at naawa naman si Reverend Father Darwin Gitiano, ay binigyan niya tayo ng pangload ng wifi para magiging continue itong live natin. Salamat sa lahat ng mga sa lahat ng mga taga punto por punto, magandang gabi po sa inyo lahat. Kailangan alam lahat para maitulong din sa iba. Okay lang yan bro. Will provide. Sadya to kay putak-putak. Bukas, baka pupasok siya bukas kasi sinabihan ko sa bukas na lang papasok siya. Sige. Wala na tayong sapat na oras sa 40 minutos na makalipas ang alas 8 ng gabi. Hanggang sa susunod muli ito yung lingkod Radyo Jin Gapoy magsasabay sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Sa inyong ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.